Okay guys, pinagpipiestahan ngayon to. Tignan nyo nga naman. Tignan nyo ha. Ayan o. Paano ba naman hindi pagpipiestahan yan? Ayan. Para siyang, ano no, ibabautismo ni Juan Di Bautismo. Tapos parang may pa-play over. Paano? Ayun o. Yan. Okay. Siyempre, bago ako mag-react, alamin muna natin kung anong pinanggagalingan, no? Ayoko naman kasing, alam mo, hindi rin ako pabor sa mga ganyang bagay, eh. Kaya lang kasi, baka may pinanggagalingan. Tingnan natin, ha. Si Alan Peter Cayetano pala ay isang devout na born-again Christian. Kaya naman pa. Okay, guys. So, inintindi ko na. Ito na, naunawaan ko na siya. Kasi marami akong naging customer na mga kalalakihan din na devout din na born again Christian. Common sa kanila yan. Yung pinagpe-pray over. Tsaka talaga minsan talaga pinaluluhod. Tapos yung ganyan na kamay, that is to accept bless. Hoy, hindi ko pinangangatwiranan. Napikon din ako sa mga ganyang bagay. Sa totoo lang, ayoko niyan. Kaya lang kasi, minsan, iniintindi ko rin, inuunawa ko rin kung bakit ba ganyan at may pinanggagalingan. Baka nga may nakaganyan na isa sa ulo niya. Kasi ganyan talaga sila eh. Ganyan yung tradition nila sa born again eh. Pagka nagpe-pray over sila. Kasi wala naman sila doong mga krus, wala naman sila doong holy water na binabasbasan kang ganon. Wala silang ganon. Pero alam ko may anointing sila eh. Hindi ko lang alam ha. Pero ang alam ko, may anointing sila. Pero most of it, na lagi yung pinipray over siya. Tapos pag pinipray over ka, in order for you to receive the prayers and the blessing of the prayers, bala ka kung, kasi natural, mababa yung nagaganyan sa kanya. So, tendency mo, luluhod ka talaga. Tapos nakaganyan yung kamay. So, that is to symbolize acceptance of the blessing. Anyway, sa totoo lang, nagpipiesta sila ngayon dyan kasi sobrang ang arte-arte na raw. Yan na naman tayo yung lagi nila sinasabi ng mga arte si Cayetano. Pero ganito lang yan ha, paliwanag ko lang sa inyo. Kung ako man si Cayetano, mapapapray over din ako sa posisyon niya ngayon. Alam mo, yung ginagawa niyang prayers, bago magsimula ang session or kung ano man yung sinisimulan niya, alam mo, yung katayuan niya ngayon diyan sa Senate, yung posisyon na tinanggap niya na yan, sobra, mapapapray over din ako. Alam mo, baka nga lahat pa, puntahan ko na eh, para maging safe lang ako, at saka para magawa ko lang yung aking trabaho ng hindi nahuhusgahan, ayan, kita nyo oh. Grabe! Ang laki ng pressure sa kanya ngayon. Sobra. Nagsusurmount. Abot pa talaga doon sa sobrang taas ng batok niya. Ganyan ulo niya. Sus Mario Joseph. Ang yayabang niya. Ilagay niyo yung sarili niyo sa katayuan niya. Diyos ko dayo. Awa, di ko kakayanin yan eh. Ayawin ko yan. Doon na lang ako sa treasurer. Huwag na ako sa president. Kasi kahit naalala ko tuloy dati si Tatay Diggs. Sinasabi niya, hindi marunong yan na tumingin sa Diyos. Diba? Naalala niyo noon, bago siya umuo na magpe-presidente siya, nagpunta siya ng something parang chapel, tapos nag-pray din siya. Kasi ang laki-laki ng katungkulan na ipapataw sa kanya. Oo, lahat tayo ganyan. Ako nga, pagka, halimbawa, may bibigay sa aking trabaho, tapos halimbawa, may service sa kasal, o kaya sa binyag, o kaya sa kung ano man, basta may service ako minsan eh. Bago talaga ako pupunta, lalo na kapag alam ko 18 yung may make-upan ko, tsaka yung ayusin ko ng buhok, mapapapray over din ako. Yun nga lang kasi, yung tradition nila as a Baptist. Ako kasi very personal yung relationship ko kay Lord. Wala akong ganyan. Ang gagawin ko, pupunta ako sa isang malit na kwarto, tapos doon ko lang siya kakausapin. Although Lord ang sinabi ko Lord ang sinabi ko. Pero alam niyo ba na ang lola ay isang Buddhist, practicing Taoist, di ba? Pero kinikilala ko pa rin si Lord. Kasi yung iba naman kasi yung paniniwala ko doon sa kabila, iba naman yung paniniwala ko dito sa kabila. Maaaring practicing Buddhist ako kasi maganda yung mga virtues niya. Practicing Taoist din ako kasi maganda yung mga traditions niya. Pero ang kinikilala ko ay yung Lord. Naintindihan niyo ba ako? Pero yung iba naman kasi hindi paliwanag ko sa inyo. Buddhists are actually non-religious. Walang God sa Buddhism. Wala. Sa Taoist, wala ring God dyan. Pero merong mga deities na tinatawag. Kumbaga sa Katoliko, parang mga santo. So, pwede ko talagang ipaghiwalay. Kasi, doon naman kasi kay Lord, kay Jesus Christ, alam mo kung bakit naman kinilala ko siya. Kasi clean-name niya. Clean-name naman niya kahit sa Bible eh. 'Di ba? Kahit naman balik-balik rin mo mundo mula pa sa Genesis hanggang kahuli-hulihan, clean-name niya na siya ay anak ng Diyos. 'Di ba? Pagdating sa Katoliko, 3 in 1. Parang kape lang alam mo kung bakit? Kasi simula pa doon sa creation ng mundo, nandoon na si Kristo. Alam mo kung ano siya doon sa creation ng mundo. 'Di ba? Ang sabi ni God, "Let there be light." Pero hindi siya yung light. Let there be, nag-utos si God, di ba? Tapos na-create lahat nung inutos niya, di ba? Sige. Tapos nung ipapanganak na si Kristo, nung ipagbubuntis na si Kristo, ano sabi? And the word was made
flesh. Bakla lola, pero may alam ano. So, ibig sabihin, si Kristo, yung salita ng Diyos. Naintindihan nyo na? So, kaya naniniwala ako. Naniniwala ako kay Kristo. Kahit na practicing Buddhist ako, tsaka Taoist. Kasi wala naman kasing masamang tinapay din naman doon. Maaaring ang practice ko ito at saka ito, pero ang God ko si Jesus Christ. Kasi 3-in-1 nga, hindi mo pwede paghiwa-hiwalayin. Paano ko nasabi hindi pwede paghiwa-hiwalayin? Kasi nung binibinyagan si Jesus Kristo, lumabas yung dove, bumuka yung langit, may nagsalita doon, binababa kong parang Holy Spirit in the form of dove, tapos ayan yung aking anak. Di isa sila, di ba? Si mali mo nagbo-bolt in, pakialam na natin doon, basta importante, naniniwala tayo sa kanila, di ba? And ganyan din naman siguro si Cayetano, may sarili siyang paniniwala pagdating diyan. Kaya lang Mr. Cayetano, hindi kasi ako pumapabor sa mga sobra-sobra. Alam mo yon? Pag sobra na kasi, medyo hindi na maganda tignan. Tinutuligsa ko nga yung mga pink doon sa mga rituals nila. Siyempre, kahit na medyo pumapabor ako sa inyo ng konti, pagsasabihan pa rin kita, magsasuggest pa rin ako na wag sobra. Although alam ko naman na ganyan talaga yung katangian ng mga born again. Dito nga, mahihilo talaga ako sa kanila, parang gusto ko mag-flame. Kasi pag nag-uusap-usap sila dito magbabarkada, wala na akong narinig kundi versikulo at saka pero ganyan talaga sila. Kada may okasyon, kada may mga importanteng pangyayari sa hospital o kahit saan pa man, basta may importanteng yung may sobrang matindi-tinding emosyon na nangyayari, nagpe-pray over talaga sila. Anyway, neutral ako ha. Kayo na naman dyan ha. Tapos, dun sa mga pinks, malinis-malinisan. Naku naman ha. Sabi nyo back to you. Hindi. Nauna naman kasi kayo. Hindi ba pwedeng masamang gayahin lang?